Gandang gabi po. Ito po si Pastor Roland Perez ang bumabati sa inyo. At ako po ay isang preacher, evangelist, isang pastor ng born again Christian. 1972 nang nakilala ko po ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo. At nagsimula po noon hanggang ngayon ay di na po ako tumigil sa aking pangangaral sa dakilang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Napakarami po naglilipa ng mga demonyo ngayon ng kampong Satanas na patuloy na nanliligaw, nanloloko. Isa na po rito ang ating tatalakayin, si Eliseo Baklang Soriano. Ang tao pong ito ay matagal nang ginagamit ni Satanas at napakarami na pong kaluluwang nasa impyerno ngayon dahil sa baklang ito. Siya po ang namamahala sa dating daan at ang kanya pong headquarter ay nandiyan sa Palit. At nakakalungkot po, napakaraming naloloko, nadadaya, nabibrinaw sa taong ito. Pinapangaral po ng baklang ito na kailangan daw ang relihiyon para maligtas. At yun daw ay ang Church of God. At pinapangaral din ng baklang ito na hindi lang daw si Jesus ang daan patungo sa langit. Marami daw daan. Alam po ninyo mga kababayan, kaya ko po ginagawa ang video ito para mabigyan kayo ng paalaala. Mag-ingat po tayo sa baklang ito. Ang taong ito ay ang pakawalan ni Satanas. Ang taong ito ay ang asong ulol na walang ginagawa kundi tumahol ng tumahol. Maliwanag po ang sabi ng Biblia. Walang ibang pangalang ipinadala na sukat ating kaligtas kundi ang pangalan ni Jesus. Sinabi ni Jesus mismo kung daan ang buhay at ang katotohanan. Nung pong namatay si Jesus, isang beses lamang, binayaran niya ang ating kaligtasan. Tinapos niya ang ating kaligtasan doon sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, pinili tayo. Pero yun po ay kung tayo maniniwala at magsisisi ng ating mga kasalanan at tanggapin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Taliwas po sa pinapangaral ng baklang ito. Kailangan daw ang relihiyon ng Church of God. Kinakailangan daw na pumasok ka sa relihiyon na ito at dagdagan mo ng magandang gawa para maligtas ka. Ito po ay talagang laban sa turo ng ating Panginoon Jesus. Kung kailangan pang relihiyon para maligtas, ang kamatayan po ni Kristo ay magiging walang kwenta. Napakaliwanag po na sinasabi sa Efeso chapter 2 verses 8 and 9, sapagkat tayo na iligtas sa pamamagitan lamang ng biyaya ng ating Panginoon sa ating pananampalataya. Ang kaligtasan po ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating gawa. Ang kaligtasan po o eternal life ay libreng binibigay ng Diyos sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kamatayan, ng kasalanan ng kamatayan, pero ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan, ay ito po ay kusang loob na binibigay ng Diyos. Ang dapat lamang gawin ay tanggapin, paniwalaan, pagsisiyan ng ating mga kasalanan, tanggapin si Jesus Kristo bilang tunay na Diyos, tunay na Panginoon, at tagapagligtas. Siya lamang ang daan ng buhay at ang katotohanan. Kaya kung meron ibang mga ngaral na hindi po ayon sa tinuturo ng Biblia, ang mga tanong ito dapat isumpa. Dapat sa mga ito ay talagang pakagat sa aso. Dapat sa mga ito ay talagang ihulog po sa dagat para hindi na makapang-brainwash. Si Apollo Kibuloy, ang appointed son of Satan sa Davao, Eliseo Baklang Soriano, ang grupo po na itinatag ng mga manalo ng iglesia, ito po ay talagang kasukulam-sukulam sa Diyos. Kung paano po na niloloko ng mga ito ang mga tao, sinalaula, binaboy nila, pastangan ang paraan ng Diyos ng kaligtasan. Ano po bang paraan ng Diyos ng kaligtasan? Magsisi, tanggapin si Jesus bilang Diyos
at tagapagligtas. Lamang, walang iba ang daan ng kaligtasan.